Hello everyone, welcome back to Supersonics Investing Channel. So ngayon, ang pag-usapan natin ay pag-transfer ng stocks from your current broker kung saan gusto mong i-transfer siya sa ibang broker na gusto mo. So ngayon, may nagtanong nga dito, did you transfer your stocks from other broker platform? So yes, transfer ko yung mga stocks ko dati sa First Metrosec at transfer ko siya sa Dragonfy. So, pwede kong i-share yung process para alam nyo talaga kung paano mag-transfer ng stocks from one broker to another. So, syempre i-share ko is yung totoong experience na naranasan ko para i-share ko sa inyo at alam nyo kung ano yung gagawin. Okay? So, ngayon, since yung broker ko dati is First Metrosec and yung pagtatransferan ko is Dragonfy, ang ginawa ko is nag-email muna ako sa First Metrosec. So ganito yung ginawa ko. In-email ko si First Metrosec na customer service. Sabi ko na nagre-request ako kung ano yung process at saka yung form na kailangan kong i-fill out pag nag-request ako na i-transfer yung mga stocks ko to Dragonfy Securities. Kasi nga Dragonfy yung pagtatransferan ko. Ngayon, nag-reply sila. So ito yung reply nila. So nag-attach sila ng transfer of shares request letter. Tapos kailangan mo lang i-complete yon at pirmahan. And then pag na-complete mo na siya, i-email mo siya sa customer service kung anong broker yung gamit mo ngayon. And then mag-attach ka ng latest ID para ma-verify yung signature mo. Make sure yung account mo sa broker mo, sa current broker mo ay updated within 2 years. So kung hindi yan updated, kailangan mag-update ka muna ng account mo. And then, kailangan mo i-provide yung complete name at saka yung account code mo sa First Metrosec. So ito yung transfer of shares request form na kailangan mong i-complete. Ito yung in-attach nila. So ang gagawin mo lang dito is lagyan mo lang ng date. And then ang gagawin mo is stock transfer out. Transfer from First Metrosec to another broker. Tapos ilagay mo lang dito yung example, Dragonfy, broker name, contact person, yung nilagay ko dito si Sir John, and then yung contact number ni Sir John, and then yung account name, syempre dapat account name mo dito, ang ilagay mo dito, and then yung mga stocks na hawak mo, and magkano yung average price, tsaka ilan yung number of shares ng mga stocks na gusto mong i-transfer. So, pwedeng portion lang ang itatransfer mo, pwede rin lahat. At ito yung importante, dapat lagyan mo ng reason kung bakit mo itatransfer. Kasi kailangang masatisfied muna yung current broker mo kung bakit ka magta-transfer sa another broker. Minsan, pag hindi sila satisfied sa main reason mo, tatawag sila sa'yo at parang i-convince ka nila na mag-stay pa din kasi parang ipoprove nila na mas better yung kanilang platform kung may rason ka na nilagay dito. So tatawagan ka nila, i-convince ka na mag-stay, pero kung talagang gusto mong mag-transfer, wala na silang magagawa doon. So ayun, and then permahan nyo lang, and then ilagay nyo yung account code nyo dito sa baba. So after nyan, i-email nyo to pabalik sa customer service email. Tapos magre-reply ulit sila sa inyo. Tapos ito yung sinabi sa akin, we regret to inform you that we are currently unable to proceed with your request due to outdated account. So outdated yung account ko nung time na to. Kaya ang ginawa ko is in-update ko muna. So mag-attach ulit sila ng link para sa account update form. So ito yung account update form ng First Metrosec. Kinomplete ko lang to, lahat ng details na nandito. Dapat yung current details mo, kinomplete ko lang lahat yan. Tapos pinirmahan ko at nilagyan ng date. Pagkatapos ko i-complete to, in-email ko pabalik sa kanila. And then after kong mag-email, naka-receive ulit ako ng email sa kanila. So since may nilagay tayong personal details, address natin, kailangan nating i-prove yun niya. Yun talaga yung address mo. So kailangan mong provide ng utility bill na merong address. Tapos proof of bank account showing your name,
So, pwede dito passbook or bank statement na basta may nakalagay na pangalan mo tsaka yung account number ng bangko. And then, kailangan mong lagyan yung signature dito sa trading agreement. Wet specimen signature. You may sign 3 times in a piece of paper beside your ID and take a picture of it. So, sa blank paper, lagay mo lang yung ID mo doon and then pirmahan mo 3 beses tapos picturean mo lang. Tapos, send mo sa kanila lahat ng mga hinihingi nila. So, after that, na ipaprocess na nila yon. So, ayan, nag-reply sila sa akin. We will now process the update of records. In case there will be further clarifications, we will inform you immediately. So, yung pag-update ng records ko ay mga 1 to 2 business days. Tapos, ayun, pagkatapos nito is na okay na lahat and na-transfer na siya sa Dragonfy account ko after mga 4 to 5 days yata yon. So, ang gagawin nyo lang guys, kailangan yung maglagay ng pera sa inyong broker para pambayad ng stock transfer fee. Kasi di ko alam kung ano yung updated na presyo ngayon, pero ito yung presyo dati. Mga 10 stocks yata yung transfer ko, kaya nagbayad ako ng 750 pesos sa First Metrosec. Itong 750, ano nito, itira nyo sa buying power ninyo kasi doon nila kukunin yon. So, dapat kung mga 10 stocks din yung itatransfer nyo, dapat may 750 pesos na laman yung inyong trading account para zero out na siya kung itatransfer mo plus yung stock transfer fee. Tapos, pag tingin ko sa Dragonfy ko, after na matapos yung process, no, napunta na lahat ng mga stocks ko sa Dragonfy together with the average cost kung magkano ko nabili yung mga stocks doon sa First Metrosec. So, I hope na-discuss ko yung whole process ng pagta-transfer ng stock and I hope nakatulong to sa inyo.